Nako, eto na mga karibu natin. Chess Escudero, sinuplak si Ligutan. Attorney Ligutan, mahilig sa backdoor. Aba, mga kababayan, abogado ni VP Sara, pinagulong. Ang prosecution, ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok. Ito yung na-mention ni Miss Violeta Constantino, then Department Manager ng Land Bank Show Boulevard when she testified. Do you confirm this practice? Objection, Your Honor. What's the objection? The question is misleading, Your Honor. There's no testimony as to unusual amount, Your Honor. Sino ang nag-utos ng pagmamadali, ng pag-encash, ng checking yan, 125 million sa araw na yan? Objection, Wala Your po, Honor. Your Honor. Misleading. Misleading. Objection is sustained again, Okay, counsel. now. There is no basis. The pagmamadali did not come from the witness, counsel. It came from your question. Your Honor, please. Sa mga hindi pa ho nakakaalam ha, 125 million yung ang lubog like Scientific activity, tama po ba? As yun answered, Your Honor. Your Honor, Sinanswer, there's another Your angle as Honor. to the amount relative to the activity, as to the budget that the Office of the Vice President is asking. It's the Your same please. point, Your Honor. The same- Same point, counsel. Okay, Move on. We move get on. what we get Now. what you have established. Thank you so much. Now, therefore, Madam Witness, yung Office of the Vice President can just include, pwedeng i-include, isama ng Office of the Okay. Vice President sa liquidation reports ng kahit anong activity Malaking yun. so long as ililabel siya na parte ng broad, good governance program. Do you want me to repeat the question or you can answer now? Taas kayo mong I question, will. Your Honor. Pwede ang tawag ani, Make it simple. i-clarify, Your Yes. Honor. Your Honor, if the court may allow, I will repeat the question. Malamang. Therefore, Madam, kasi nga walang breakdown, in draft, sa paggawa nyo ng liquidation report, pwede yung isama doon sa liquidation report ng kahit anong aktibidad so long as sasabihin nyo parte yan ng good governance program. Tama Objection, po Your ba? Honor. Objection. What's the basis? What's the objection, counsel? Misleading and speculative, Your Honor. How can it It's be not, counsel. misleading? In fact, I think that's one of the questions some of the senator judges will ask. Ma'am, naintindihan niyo po yung tanong? I can ask that in Ma'am Bisaya. Gina? Ma'am Gina, naintindihan niyo po yung tanong? Parang duha man ka question iyang buot pasabot attorney. ma'am, Ay, Ang Your nilagay niyo lang Honor. po doon, good governance, what's that, counsel? Programs? Good governance program po. Good governance program. Ang tanong po niya, so, ano man yung sabihin nila, basta sabihin good governance program, pasok na po yun doon. Sa report po, sa report. Sa report lang po. sa report na liquidation po. Apo. Your Honor, kung paghimo na ko og liquidation report, nagbase po ako sa fund utilization report nga gihatag sa ako sa amo ang security officer, Your Honor. Ano ba Na sila? makita dito kung asa nagasto ang kwarta unsa nga mga expenses og pila, Your Honor. So, ang pinagbabasihan niyo po yung liquidation report ng security officer na si Colonel Lachica. Tama po? Yes, Your Honor. Out of curiosity, may tinanggihan ba kayong liquidation report na sinubmit ni Colonel Lachica o lahat po ng binigay niya sa iyo ay tinanggap mo? Na parte ng good governance program. Unsa, Your Honor? Meron po ba kayong tinanggihan na liquidation na sinubmit si Colonel Lachica sa 125 million sa last quarter ng 2022? O lahat po ng sinumitin niya na liquidation, tinanggap nyo at sa pananaw nyo ay kasama ng good governance program? Ang lahat ng mga
lahat ng mga reports na gihatag niya sa ako, Your Honor, akong gidawat, Your Honor, kay siya man ang nakabalo unsaon pag-implementar sa mga confidential activities, kay siya ang eksperto, Your Honor, dito sa ground, So, Your Honor. lahat po Kaya ng binigay akong niya sa gitawat, inyo, tinanggap nyo, at kinonsidera ninyo na parte ng good governance program dahil siya naman yung nakakaalam at intindi, dahil siya naman yung nasa ground. Tama po? Inana, Your Honor. Yes, Your Honor. So, let me continue on that point, Council, with your permission and indulgence. So, yung tree planting, good governance program po yan. Unsa, Your Honor? Yung tree planting, binanggit niyo po kanina, tree planting, good governance program po yan. Kasama po yun doon sa pag-liquidate? Ang ibig sabihin, Your Honor, usa pa gihimo ang tree planting, Your Honor, na ay gihimo Ang sinatanong ko po, ma'am, yung security activity, officer, Your Honor. yung activity na tree planting, parte po yun ng good governance sa pagkakaunawa ninyo na program. Yes or no, ma'am? Yes, Your Honor, pero usa na gihimo, Your Honor, ang security officer, Your Honor, na ay gihimong surveillance, monitoring, Your Honor. Nabasa ko po yun. Pati yung libreng sakay, part ng good governance. May Yes. surveillance din po doon. Nakita ko po sa liquidation report. Yes, Your Honor. Yes. Okay, Council, proceed. Thank you so much. Yun yung liquidation report. Opo. Now, okay ba, ma? Now, the point is, punta naman tayo sa accomplishment report. Kasi nga, iba yun, di ba? Now, same Disbursing line of lang ito. question, but this time, different document. You can just include. Pwede niyong isulat sa accomplishment report kahit ano na lang activity, kahit anong activity in the accomplishment report this time, not liquidation reports. So long as i-label nyo lang under yan ng good governance program. You want me to repeat the question, ma'am, or you can answer now? Durag duhaman ka buka ang question nato, Your Honor. Accomplishment report this time. Yung kanina po, nag-guess nyo na, liquidation report. Ngayon yung tanong is, sa accomplishment report naman, pareho lang. Kahit anong activity, isasama sa accomplishment report, so long as isusulat under good governance program. Tama Council, po ba? can you confront the witness with the accomplishment report? Assisting Okay, Council, can you show her the accomplishment report? Para maunawaan ng Opo. testigo na ibang dokumento na ang pinag-uusapan natin. Kanina yung physical and financial plan, ngayon naman yung accomplishment report. Pakitingnan po at pag-aralan yung dokumento, Ma'am Gina. Para alam niyo po na yan ang tinutukoy ni Attorney Ligutan sa mga katanungan po niya sa inyo. Excuse me, Your Honor. Kaduhami naghimo og accomplishment report, Your Honor, for 2022. Okay. Yes, ma'am. Kung dalawang beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Opo, Your Honor. Alin po yan? Yung nauna o yung sumunod? Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang una nga gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report. Meron ba kayong kopya ng pangalawang accomplishment report, Attorney Ligutan? Okay. Anyways, we can live with one report. Okay. For this point, Your Honor, please. Okay, for I this think I'll point. ask the direct question na lang. Sige, Your Honor. Madam Witness, kinukumpirma mo na may mga activities sa report nyo, sa liquidation, sa accomplishment report na nabasa nyo, na hindi makikita, mababasa sa physical and financial plan. Tama po ba? Your Honor, paghimo na mo. Ma'am, this time po, I hope you don't mind po. Yung question is simple, no?
So, pwede kang tanungin ng abogado ng kabila. Pero, pakisagot lang po muna. The witness is Yes or no? answering, Your Honor. Yun. Let the witness answer. Allow the witness to answer, Okay. counsel. Yes. May mga activities, programa, kalihukan in Bisaya reflected in the reports, accomplishment reports, na hindi naman mababasa, makikita, na ilista sa physical and financial plan. Tama po ba? Libog. Nalito ako, Your Honor. Nandito ka. Anyways, Your Honor, Ma'am, sa accomplishment report, yes, Senator Judge Zubiri, would you like to offer your services? Yes, actually, not the services to interpret, but it's possible that Attorney Ligutan could ask the question in Bisaya para maintindihan, kasi Kaya, pareho kami oo. mga Bisaya, Si Ligutan, bida-bida masyado eh. para maintindihan ni Ma'am Acosta. And then, anyway, it can be objected to by the defense because I know there are 3 or 4 of you, Bisaya, taga Cebu, Tulo mo diya, nakasabot. So, you can always object if the translation of Attorney Ligutan is wrong, is different. It's simple Bisaya naman. Makasabot man ta, pero ang mga tinagalog din hindi kasabot. But it's very simple. yes, So, maybe that way we don't have to keep stopping. Attorney Ligutan can ask the question first in Tagalog and then translate to simple Bisaya. Makatubag ni si ma'am, she can answer. And then Attorney Ligutan can offer the answer also in Tagalog. If it is not like, of course, approved by the defense can give a clarification of what the answer of the lady witness has. The point of the Thank you Senator very much. Judge is well taken. Let's try to do that, Okay, now. counsels, with your permission. Yes, Attorney Bakel? Yes, Your Honor. May we respectfully suggest for a court-appointed interpreter, considering that hindi po kasi ako Bisaya. So, actually, nahihirapan po ako to understand the witness, understand Attorney Ligutan, and understand my colleagues who are likewise. No, if you may, if you will please, we already have an interpreter, actually 2 of them here, Yes, sir. that will course it through the chair if there is a need to do so. Some of the words are understandable. Anyway, kindly proceed slowly, Attorney Ligutan. I will. So, But on this issue and this question, Ms. Acosta, ang tanong po sa inyo, may mga nilagay po kayong accomplishment report na wala dun sa physical and financial plan. Na sinabi nyo lamang o tinisip nyo lang, kasama yan sa good governance program. Ang nasulat sa accomplishment report, Your Honor, is yung mga expenses na allowable po sa confidential funds. Opo, pero wala nga po yan, hindi yan nilagay doon sa physical and financial plan. Nakalagay lang po sa accomplishment report. Sa accomplishment report, Your Honor, kung actual. Kaya nga, doon nga lang po nakasulat. Sa physical and financial plan, wala po doon. Generic po ang sa Generic. physical financial Okay. plan, Your Honor. Attorney therefore, Ligutan, continue. Opo. That's a cue to the next question. And because the program indicated in the plan is broad and general, generic sabi nyo, so much discretion is given to the office of the Vice President on how to utilize confidential funds. Translate into Tagalog. Unfortunately, I'll be needing, ano pong ibig sabihin, what's Tagalog for discretion po? Kasi nga, broad, general, yung program nakasulat sa PFP. Okay? Maski ano na lang, kahit anong gustong gawin, magagawa. Wait, natitan. Ng Office of the Vice President sa paggamit ng Objection, Your confidential Honor. funds. You want to state in Visaya po?
Kay tungod, generic, ang programa nakasulat sa plano bisag unsa. So much discretion. Ma'am, I think you understand discretion, di po ba? Authority? Dako ang pagbuot sa Office of the Vice President kung unsaon nila paggamit sa confidential funds. Tama po ba? Objection, Dili, Your Your Honor. Honor. What's the objection, counsel? Speculative and argumentative, Your Honor. It's not argumentative, counsel. Neither is it speculative. Objection overruled. Ma'am Gina, dahil po kayo nagsabi generic yung good governance program, malaking laya ang nabigay sa inyo para magsulat ng kung anumang mga programa na papasok doon sa generic na good governance program. Dili, Your Honor. Kaya Hindi. nagbase ako sa Joint Circular 2015. So ang sagot ay hindi ganun kalaki ang kalayaang meron sila dahil binase niya yung kanyang accomplishment report Correct. sa JC 2015-1. Tama po, ma'am? Oh. Yes, Your Honor. Okay. Attorney See? Ligutan. Now, showing you again, Madam Witness, the 2022 Physical and Financial Plan. After you prepared the plan, nakasulat dyan, show the document please, it was noted, Attorney J, noted by a certain Rosalyn Sanchez. Tama po ba? Yes, Your Honor. Mhm. Yes, Your Honor. The document, please. And thereafter, you presented the plan kay Inday Sara, Vice President Sara, for her approval. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. Gipakita na ko sa iya. In this case, did she provide any feedback on the stated generic, coming from your own mouth, good governance program? Unsa, Your Honor? Nihatag ba, I'm sure you know feedback, nihatag ba og feedback si Vice President Sara Duterte sa sinabi mong generic good governance program katong imong gipakita ang plano para sa iyahang approval? Gibasa lang niya, Your Honor. Pag human og basa, ning perma siya. Yan. Saan po pumirma si Sara Zimmerman Duterte? Sa parte ng plano. Saan dyan? Sa approve. Approved by. Showing on screen, Yun. approved by Sara Z. Duterte, Vice President, Agency Head, Department Secretary, LCE. With the indulgence of Attorney Ligutan, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. President, I have here the transcript of the Ito si Social Sige. Tulfo, Social Erwin Tulfo. Naririnig niyo yung English niya. hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po nung November, Ako? Yan na, yan na. Tagalog naman po ang sagot niya. Oh. Tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. Oh. Tagal, gitotal. Ibig sabihin may ano pa rin. Bisaya pa rin. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? What is... I mean, mabuti po sana pati yung discretionary and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po ay puro Talinuhan naman itong hinuyupak na ito. English, Tagalog. Oh. Yes po. Are you aware? Opo.
o may authority special disbursing officer kasi po wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Bako hindi pwede. Hindi na makatiis si Erwin Tulfo. No? Gusto nyo nang bumoto talaga ng ano eh. Convict, impeach BP Sara. Alam na namin yung Tulfo. Alam na namin yan. Bakit hindi ka magsalita dyan? Karapatan niya ng witness. Pambira naman. Kala nitong si Erwin Tulfo nasa talk show host siya. Talk show. Kaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog. Ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog. You can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po, Ayaw mo yun. Ayaw mo yun. sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, Inayo pa kayo kasi dyan sa House of Representatives, mga sarili nyo lang ang gusto nyo mapaintindi. No? Dito kasi mga kababayan sa Senado, mga karibyo natin, no? Malamang sa malamang maraming mga Bisaya ang nanonood. At maraming mga Tagalog ang nanonood. Diba? Hindi mo ba yun maintindihan, Tulfo? Hindi lang ikaw ang nakikinig dyan. Buong sambayan ng Pilipino. Diba? Hindi lang Tagalog, Bisaya, Waray, kung ano pang dialect. Diba? Iniisip mo ng sarili mo eh. Diba? lokohin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase tama na, po tama na. ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Ms. Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, kindly choose one language, English or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so. Yes, Your Honor. Preferably use Filipino, Attorney Ligutan. Opo, as I'm opo. sure Yes, you're ma'am. well Si Ligutan versed naman with it nagsimula as well. Para Yes, mas maunawaan po ni Ms. Mr. Gina. Honorable Presiding Officer. You may proceed, Counsel. Ma'am, naitubig. There's water if you want to drink water po, ha? Yes. Drink water. Now, since you said inaprubahan po ng Vice President yung plano, kasama sa inaprubahan ng Vice President yung generic good governance program. I-approve niya, Your Honor. Okay. In fact, ma'am, yun din po yung naging tugon nyo sa same line of questioning noong November 25, 2024, as shown by that portion of that transcript. You confirm that it was may approval po ng head of agency at saka yung head of agency is the respondent in this case, Sara Zimmerman Duterte, Vice President. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Let's proceed po sa susunod na punto. Let's go to the physical and financial plan naman. This time, para naman sa 2023. From Good Governance Program, ma'am, this time, Attorney J, it can be seen sa plano, this time, hindi masasabi natin, base sa dokumento, ma'am, yung 2023 Physical and Financial Plan, kopya lang. Kopya lang ng number 1, physical target galing sa 2022. Tama po ba? Objection, Your Honor. The document would speak for itself because the prosecution is asking the witness what is already based on the document as the question is framed, Your Honor. This, Witness may answer. I'm just not so sure if she understands the word copy, but so
Ma'am Gina, pareho lang po ang nilalaman ng Physical and Financial Plan ng 2022 at 2023 maliban dun sa nag-iisang unang column. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Now, proceed. Same with budget for each quarter. Para sa 2022 Good Governance Program, sa 2023 naman, socio-economic program. Pero as to budget, pareho. Yes or no? Pareho, Your Honor. As to expected outcome, pareho. Pareho, Your Honor. All right. Now, let's go to this physical target naman. In the 2023 physical resulta sa mga programa, yung mga targets ng mga plano, lahat ng ito ay gawa, ay galing kay Colonel Lachica. Di po ba? Unsa to, Your Honor? Mhm. Ay, sorry, I will repeat. Kindly repeat, Counsel. Ang programa sa plano, ang expected outcome, ang target sa physical plan, galing kay Colonel Lachica. Tama po ba? Objection, Your Oh, Honor. what's the objection? What's the Ask and objection, Counsel? Asked and answered, Your Honor. The Oh. witnesses already testified previously that security officer is providing inputs and guidance, This is Your Honor. 2023, Your Honor. I think the question pertains to 2023 now. That was Yes. she answered with respect to 2022. Mhm. Ma'am Gina, yung nangyari po ba ng 2022, ganun din po sa 2023, galing kay Colonel Lachica? Sa paggawa ng physical financial plan, Your Honor, kasama gyapon ako siya. Kasama ko siya, Your Honor. Sa kanya pa rin ako nanghingi ng inputs and guidelines po, Your Honor. Yes. So galing nga po sa kanya. Galing Kami- kay Colonel Lachica yung inyong inputs na nilagay dito. Kaming dalawa po, Your Honor, ang nag-discuss, Your Honors. Mhm. Counsel, your witness. Let's go to that November 25 accomplishment report, liquidation report. Nakasaad ba dyan sa kahit anong dokumento yung sinasabi nyo na lahat ng inputs yung sinulat nyo sa plano, lahat ng inputs sinulat nyo sa reporting to COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel Lachica? Yes Objection, or no? Your Honor. The document would speak for itself, Your Honor, Honor. that's a question the public is very much willing to hear. Witness may answer. Counsel, let the witness answer. I think Yes she or knows no? the answer anyway. Yes or no? Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko Plano, physical plan, ma'am. sa physical plan, Okay, sa accomplishment report accomplishment mismo, report, sa liquidation sa report, liquidation report. sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba doon? Ma'am, limited po tayo doon, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano, saka siya yung nag-implement ng mga programs, activities. Yan. Meron ba doon? Yes or no? Sige, Wala. sagot. Wala. Move forward. Lunch break, or please. Ma'am Gina, kain muna tayo para makahinga at relax kayo. Yung security, sagot niyo po kanina, siya ang commanding officer ng VP-SPG. Sinabi niyo rin po na siya ang security officer ng OVP. Meron po ba siyang appointment at sweldong tinatanggap bilang security officer ng OVP? Wala po. Hindi ko po alam, Your Honor, kung may sahod po siya. Pero ang alam ko, meron po siyang office order na siya po ang security officer ng Office of the Vice President.
Okay. Your witness, counsel? Malinaw, I malinaw. think the question is simple, ma'am. Sa alam nyo, sa pagkakaalam nyo, I'm not asking ano yung designation niya. I think you are more than competent to answer this question. Empleyado ba ng Office of the Vice President si Ay, Colonel pipili pa, Lachica? pipili Ask and pa. answer, Your Your Honor. Honor, no answer yet. Witness will answer, please. Kung alam niyo po, ma'am. Ang alam ko po, siya po ang security officer, Your Honor. Yung lang po ang alam ko. That was his answer, counsel. Her answer, rather. All right now. Madam Witness, I'm showing you now yung isang letter galing sa Office of the Vice President. May pitsang November 30, 2023. Pirmado ng isang Lemuel Ortonio. We are confronting you with the documents through Attorney J, and the letter is also being shown on our screen. Assisting counsels may approach. Now, Kindly zoom in to the relevant portion. okay. According to this letter, ma'am, November 30, 2023, nakasulat dyan na as early as to July 2022, yung OVP nakapag-identify na ng mga programa tsaka surveillance activities na sinasabi dyan intertwined with matters of national security. Yung letter is dated November 30, 2023. Pero nakasulat dyan as early as July 2022, nakapag-identify ng mga programa. Aware ka ba sa letter na ito? Yes or no? No. Letter ng 2022, which you submitted December 13, 2022, those should have been reflected in the fiscal and financial plan for the fourth quarter of 2022. Same objection, Your Honor. Ma'am Gina, Yes, Your Honor. bakit di niyo po sinama yung mga bagay na yan doon sa fiscal and financial plan ng 2022? Kung Hulyo pa lang, may ganyan na pala, bakit hindi niyo po yan sinama sa 2022 fiscal and financial plan? Fiscal and financial plan. Sir, ito Ma'am po Gina? ba yung target property alleviation, threats to peace and order, and the promotion of economic development po? Counsel? I think the public knows whether the witness is answering the question or not. I will move on, Your Honor, please. Move forward, Counsel. Thank you. Thank now, Madam, let's go to this cash encashment for the 2020 check encashment para sa 2022 confidential funds. Now, pinapakita sa iyo ngayon yung isang cheque. May petsang December, bago nyo natanggap yung cheque iyan, kailangan i-prepare muna, tsaka pirmahan. I-prepare po ng accountant po. Yes. Okay now. And of course, Madam, yung checking iyan, na-prepare lang, napirmahan lang, na-release sa'yo lang, only after the required disbursement voucher had been signed and approved. Tama po ba? Opo. If you can remember, ma'am, yung disbursement voucher na pirmahan tsaka na approved same day, December 20, 2022. Tama po ba? Yung date Voucher. ng voucher Opo. at saka date ng cheque. On the same day.
Yes, Your Honor. Yes, sir. Yes, sir. In fact, yun yung disbursement voucher dated December 20, 2022, Exhibit P, I-10A. Now, listen to this question now. For unusual amounts like 125 million pesos, Ayan na, yung unusual. bangko kailangan i-notify ma-notify yung bangko isang araw minimum or at least 2 days before ma-encash yung cheque para ma-prepare, maihanda yung cash. Ito yung na-mention ni Miss Violeta Constantino, then Department Manager ng Land Bank Shaw Boulevard when she testified. Do you confirm this practice? Objection, Your Honor. What's the objection? The question is misleading, Your Honor. There's no testimony as to unusual amount, Your Honor. Yan na sinasabi ko eh. Ang Correct. hiling mo pa kasing mag-post-post. Yan Unusual. tuloy, nabanatan ka nito si attorney. Misleading. Hindi na mag-post pa sa mga misleading. Correct, correct. Okay? Hindi po ba? Kailangan mo notify muna yung bangko a day or 2? May we ask the prosecution to repeat the question, Your Your Honor, please, I Honor? think there was a ruling. If she knows, Yes. Ma'am Gina, kayo po ba ay nag-i-inform sa bangko o may kailangan po ba mag-inform sa bangko na mag-withdraw kayo ng ganito kalaking pera? Ganito po, Your Honor. Nang handa na po ang cheque, tumawag po ang aming cash division na Ma'am Gina, handa na po ang cheque at pwede mo nang ipa-encash sa bangko. Mhm. Not responsive? Okay. Now, Continue, counsel. by what time did you go to Land Bank on December 20, 2022? Mga around 2 to 2:30 nakaabot dito, Your Honor. 2 to 2:30, hindi 3 p.m. Mhm. Mga ganyan na, Your Honor. Your Honor, witness already answered. Wait, time just clarify because that's what he said in the hearing. Anyway, so it's 2:30, and then when confronted with another option, 3 p.m., yung sagot mo, mga ganyan. So it includes 3 p.m. Tama po ba? Basta naabot ko dito, Your Honor, mga 2 to 2:30. Your Honor. All right. Now, by the time you arrived at the bank on December 20, 2022, yung 125 million pesos in cash nakahanda na, di po ba, for your withdrawal? Sa pagkaalam ko, nakahanda na kasi Yes. tumawag po ang aming cash division, division, Your Honor, na oh. kunin ko na ang cheque at pwede na ding ipa-encash sa bangko. Yes. Ibig sabihin, at least, na-notify ng opisina nyo yung land bank a day before December 20, 2022 na mag-i-encash kayo ng ganung kahalaking Parang halaga. baliktad ah. Parang sila yung ni-notify na ito na yung check nyo, di ba? million pesos sa araw na yan, December 20, 2022. Tama po ba? Tama po, Your Tama po. Honor. Okay, Now, sige. meaning, yung land bank na notify na ihanda yung 125 million pesos bago pa man maaprubahan Ah. ang disbursement voucher, bago pa man maihanda, mapirmahan, tsaka ma-release ang cheque sa inyo. Objection, Your Honor, misleading. Misleading. There's no testimony as regards that. Objection is sustained, counsel. There's no basis for that yet. I mean, can I ask what's the basis for them so I can The court respond? already ruled. The ground for Snobbish. objection, I'm asking counsel, you, is what's misleading. the The basis for that question has not yet been laid. The witness did not say anything about Nakala ko pa naman talaga magaling tong si attorney Libutan. Wala pala, wala. were prepared. Okay, anyway, Your Honor, please, we'll move to the next point. Si Ligutan parang parang nag-imagine siya, no? Nag-imagine siya ng mga sasabihin ni mga karibin natin. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below. Maraming salamat po.